Okay, who's here? December born? Yeah, welcome, welcome. Art of Nature, welcome. Uh, well, yeah. How's the quality of my audio, my friends? How's the quality of my audio? Sounds good now? Oh. My voice is normal? All right, all right. Okay. I have no topic right now. This is my first time for this live streaming. Good. Thank you, Art of Nature. Uh, well, I think this channel is all about everything under the sun. We can talk about anything, politics, religion, etc. About the society, about what's going on around the world, you know. Well, I think today we can talk about a little bit sa ating homeland, the Philippines, kung anong nangyayari doon, mga kapatid. At di kaila sa ating lahat na may naganap na rally, dalawang rally noong nakaraang linggo sa Philippines. Isang rally na naganap sa south side of the Philippines in Davao City. At yung isa naman ay doon sa Maynila, sa Luzon, sa Luneta ba yun? Nasa Luneta, Rizal Park. Ngayon mga kapatid, anong masasabi? Anong opinion, bakit nangyayari ito? Itong mga ganitong rally. So, mula sa aking opinion, base sa mga napanood natin, mga sa balita, sa mga vlogs ng mga vlogger sa social media, ang mga tao ay marami ang hindi na masaya sa nangyayari sa ating mahal na bayan. Diba mga kapatid? Dahil mayroong isang isinusulong na People's Initiative na sabi ng iba ito'y constitutional na ayon sa saligang batas. Pero ang pangamba ng iba, kasi hindi ito talagang nanggagaling sa mga tao.
Hindi talaga ito nagmumula sa kaisipan ng mga tao, ng mga mamamayan, sapagkat may mga bali-balita na yung mga pinangangalap na lagda, mga signature, ay pumipirma ang mga tao na hindi nila alam ang nilalaman nung kanilang pinipirmahan. Sabi ng iba ay binabayaran daw ang mga tao para pumirma. From 100 to 10,000 para pumirma, at yung iba naman ay magkakaroon ng ayuda ng TUPAD at saka yung AIC ba yun? Kung sila'y pipirma. So, sinasamantala ng maraming nagsususpecha nito'y galing talaga sa House of Representatives. Ayun ang kanilang suspecha. May nagtutulak mula sa mga politiko na hindi talaga ito galing sa mga tao. Sabi ni Art of Nature President's Pinson's Initiative po yan. Ayun, ito yung bali-balita. Ang aking mga sinasabi ay base lamang sa aking mga naririnig sa social media at saka sa mainstream media. At ako'y palagi sorry my friends, namatay yung aking audio. So, binuhay ko lang. Gus Gayoso Kotsongkong, shout out sa iyo. Welcome to this channel. Yun ang mga nangyayari. Yun ang reklamo ng ibang tao. Excuse me. Lalo na sa yung mga talagang nakakaunawa ng takbo ng politika ay ayun ang nakikita. Ay ginagawa ito peke. Sabi nila peke itong People's Initiative dahil ito'y hindi talaga nagmumula sa mga tao, kundi ito'y udyok ng politiko. Mayroong politikong nasa likod nito. Yun, ayun ang base sa aking mga naririnig. Kaya nga yung ating dating presidente ay nagsalita na ito'y paglapastangan sa ating mga kababayan. Pinapagsamantalahan ating mga kababayan. At delikado raw ito kung maisulong itong People's Initiative, itong peking People's Initiative ay delikado. Dahil ito ang kanilang pananaw, ito ay tinutulak para ma-extend ang power ng nakaupo. Ay, hindi maganda yan sa demokrasya. Ika nga ng ating dating Pangulo na si Duterte, bahagi ng demokrasya ay itong mga halalan, eleksyon. So after ng 6-year term ng presidente, siyempre pag bago matapos ang termino, merong halalan. So ngayon, nasa salig ang batas ay isang termino lang, 6 years.
and then papalitan na siya kung sino man ang mahahalal. Pero dito sa ibang bansa, halimbawa sa Amerika, ay 4 na taon ang termino ng presidente at pwede siyang ma-re-elect. Pwede siyang tumakbo muli. After ng 4 years, kung gusto ng mga tao ang kanyang performance, ay mahalal siyang muli. So kung mahalal muli, total of 8 years na panunungkulan. Ganoon. So tingnan natin kung anong mangyayari. Sapagkat doon sa speech ng dating Pangulo ay meron siyang revelation doon na makalaglag sa upuan pag narinig mo dahil nga sabi ay nung siya'y nanunungkulan pa bilang mayor ay may nagpakita sa kanya na PIDEA agent or PIDEA representative na itong ating kasalukuyang Pangulo ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Nasa listahan ng gumagamit. Kaya yung presidente sumagot naman, tama, politics ruin everything. Ayun ang problema sa atin, mga kapatid. Bago natin ituloy, ayun ang problema natin, mga kapatid. Masyadong politika sa atin. Na yung mana-mana, yung pananamantala sa kaban ng bayan ay mana-mana, parang normal na sa ating mga mamamayan. Na pag nahalal ng isang politiko, inaasahan na ng marami na ito'y mangungurakot. Ay ng kalakaran at yun ang dapat nang mawala sa atin. Talagang hindi aasenso ang ating bayan pag ganyan palagi ang kalakaran. Yung mentalidad na ganyan ay dapat nang mawala. Dapat ay simulan ngayon pa lang ay simulan na ang pagiging makabayan, yung pagmamahal sa bansa. Bansa muna bago sarili. Ang sabi ni Art of Nature ay bangag na ba? Yun ang aking naririnig, ay kitang-kita. Ay tingnan natin kung ano mangyari sa susunod na mga araw. Yung sagot ng Pangulo sa akusasyon ng dating Pangulo ay malamya. Imbis na sagutin yung paratang categorically, ay nag-akusa siya na dahil ang dating Pangulo ay lango sa fentanyl. Alam naman natin yung fentanyl na yon ay yun ay nabanggit na rin ng ating dating presidente noong siya'y nanunungkulan pa na siya'y talaga may dinaramdam na injury dahil ng pagka-aksidente niya sa motorsiklo. So, yun ay prescribed ng doktor. I think ayun ay yung kanya ginagamit ay patch. Idinidikit lang sa balat para maibsan ang pananakit. Ayun. Pero iba naman yung gumagamit ka ng droga for recreation. Para mag-aliw-aliw. Para maging mahay. Iba yun. At ang presidente ngayon ay ganyan, bangag-bangag daw. Pero ako'y naniniwala dahil simula nang maupo ang presidente ay wala pa ako nakitang magandang ginawa. Puro palso.
Eh, di ba mga kapatid, anong unang-una na naging hot item, yung pirmahan sa asukal, yung pag-aangkat ng asukal. I know, sabi nung dating spokesperson ay illegal daw yung pagkakapirmang iyon. At ayun na itinanggi ng presidente na hindi raw siyang pumirma at pineke ang pirma ng presidente. I think nagsinungaling sila. Yung presidente talaga ang ano, ang pumirma. Sino naman ang loko-loko na magpepeke ng pirma ng presidente? Di ba malaking ano yon, malaking kasalanan. Ano ba tawag doon? Perjury or yeah? Sabi ni Diyos Gayoso, ang layo ng sagot ni BBM sa tanong tama. Imbis na sagutin niya ng ano, categorically na no, hindi ako gumagamit ng pinagbabawal na pulburon. Imbis na sagutin ganon, inakusahan niya ang presidente na dahil daw sa lango sa fentanyl. At hindi niya sinagot na ano, hindi niya itinanggi yung tanong, yung ano, ako sa kanya na gumagamit na pinagbabawal na gamot ay hindi niya itinanggi. Hindi siya sumagot. So ano ibig sabihin noon? Kung kayo talaga hindi gumagamit, ay talaga mabilis pa sa alas 4, hindi ako gumagamit. Ba't ako gagamit noon? Eh, di ba mga kapatid? Eh, ganun lang. Ang namatay na naman yung aking audio. Automatic na mamatay. Kailangan buhayin ulit. Alright. Sabi ni December Born, enemies understand one thing, power. Tama. Ayun ang gusto nila manatili na sa power. Pero tayo naman marami naman matatalino na ating mga kababayan, lalo na yung mga magigiting na vlogger, ay halatang halata naman sa actuation ng mga politiko kung ano ang intensyon nila. Ang dami, maraming question sa isip ng mga matatalinong mamamayan doon sa ginagawa ng kasalukuyang administrasyon. Lalong-lalo na yung sa loto. Di ba mga kapatid? Inamin mismo na yung picture ng nanalo, yung latest na nanalo, ay pinotoshop, inedit ang picture. So ayun, doon na lang pagsisinungaling na iyon. At ano ang dahilan bakit pa nila ipopost yung picture? Ang sabi ng isang Batikan na journalist, kung ano nagkakamali, si Jason ang sabi niya, yung mga nananalo talaga hindi ipinopost yun for their security, for their protection. Hindi ipinopost. Bakit ito nagpo-post? Nagpo-post ng mga picture. Di sila may ginagawang
ito ng ano, aking analysis, ay di may ginagawang kabalbalan, eh, sa loob ng isang buwan, eh, bilyon ba yung ano, naibigay na panalo na ayun ay ano, nakakapagtaka, hindi normal. Ang sabi ni ano, December born, I appreciate different point of view. Maraming vlogger ang nagdi-discuss. Tama. Yun. Ako'y naisipan kong mag-vlog sa aking maliit na contribution bilang isang ano, may dugong Pilipinong narararitay sa aking ugat, ay nais kong makatulong. Isa rin ako na naghahangad na magkaroon tayo ng isang matiwasay na bansa. Isang bansa na umuunlad. Isang bansa na ang mga tao'y may dignidad ba? Sabagay, wala namang hindi maaalis yung may hirap, may mayaman. Pero kung ang Pilipinas ay may isang ano, political will, ang mga namumuno, na ipinapatupad talaga kung ano yung nasa batas at pinapatupad kung ano ang nararapat para sa mga mamamayan, ay di ba ano, tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bansa. Halimbawa na lang tulad ng para sa akin ang pinakamahalaga, yung ating mga basic needs, mga kapatid. Yung food, pagkain, tubig. Tubig, pagkain. Dahil kung walang tubig at pagkain, hindi tayo mabubuhay. Siyempre, sa hangin, aside from hangin, kailangan tubig, kailangan na pagkain. O ano pa? Kailangan natin ng tirahan, ng bahay. Ano pa? Kailangan natin ng pananamit. Kailangan natin ng damit. Di ba mga kapatid? Ano pa? Kailangan natin ng edukasyon para sa mga bata, para sa kanilang future. Sabi ni Art of Nature, unbiased source of information naman ang sa akin. Paolo ko siya. Oo nga. Hindi nang nangyayari. So, tuloy natin. So, kailangan ng edukasyon. Sa ibang bansa na maunlad, ang edukasyon ay libre mula kinder hanggang high school. Libre, merong sagot ng gobyerno. Alis na kung gusto mong pumunta sa private ay nasa sa'yo yun, sagot mo yun. Pero sa mga majority ay pupunta sa public school, libre. Libre lahat. Ngayon kung ang income ng magulang mo ay medyo mababa, libre pa ang pagkain. So walang gastos, pati mga books libre, lahat libre. Ngayon mga ano na, walang books, laptop na ang binibigay. Ang pinapahiram. Imbis na book, yung mga libro naroon na sa loob ng ano, ng laptop. Kamusta na yung ano, mga kapatid, yung aking audio, meron ba kayong narinig na noise? Hello, hello. Yan. Medyo nawala na. Ganon.
At saka ang isa rin sa pinakaimportante ay yung health services. At marami sa atin na walang kakayanan na magpa-ospital. Pag nagkasakit, maraming salamat, Jules Cayoso at Art of Nature. Yeah, salamat. Wala namang noise sa aking boses. Di ba mga kapatid, ngayon yung buhay sa Pilipinas, pag may nagkasakit, kailangan, lalo na kung operahin, ay di, dahil nangangailangan ng surgery, ay di ba kailangan ng pera. At marami ay namamatay na lang na hindi nabigyan ng karampatang lunas dahil walang pera. So maganda yung nasimula ni Senador Bongo, yung malasakit program niya. Ayan ay nasa batas. Na ang balak talaga niya, ayun ay dumami para marami makinabang. Na kung saan ay one-stop shop yata, kung ikay may sakit, pupunta ka lang doon, ay may mga ospital yata, may mga yung ibang ospital may malasakit center na opisina, parang ganoon yata. Hindi ko alam kung paano basta ang layunin na noon ay yung libreng pagpapagamot para sa ating mga kababayan na kapos. At saka yung talagang kulang din tayo sa mga medical services, lalo na yung mga malalayong lugar, mga liblib na lugar. Sana yung bawat probinsya at least merong 2 o 3 na mga major hospital. Ayun ang mga ideal na para magkaroon ng kaukulang serbisyo ang ating mga kababayan. Ito'y hindi imposible kung talagang pagtutuunan ng pansin ng mga nakaupo. Ay, pasensya na mga kapatid. Ako'y medyo namatay yung aking microphone. Ayun nga, yung mga medical services na yan, mga health services, ay sana'y pag-ukulan din ng pansin. At saka, ano pa ang problema ng ating mga mamamayan? Yung tubig, ewan ko kung nasolusyonan na yung problema sa tubig. Misay pawala-wala yung tubig. At ang kuryente ay pamahal ng pamahal. Ano pa yung mga issue na dapat pagtuunan ng ating mga politiko na nakaupo ngayon sa pwesto? Imbis na yung pag-extend ng power ang asikasuhin, dapat hindi nila asikasuhin yung mga major problem ng ating mga mamamayan. Tulad ng transportation. O yung problema niyan tungkol sa modernization ng mga jeep. Hindi rin pa rin nasusolusyonan. Ang dami. Tapos, saan ka nakakita na ang lisensya ay papel?
At saka yung ano, national ID hanggang ngayon hindi pa nakukumpleto. Kaya anong nangyayari sa serbisyo sa mamamayan? 'Di ba mga kapatid? Sabi ni Art of Nature, yan ang kakulangan ng government sa Pinas. Tulungan ma-improve ang buhay ng mamamayan. Yeah. Dapat nga yung sa murang edad pa lang ng mga bata sa eskwelahan ay ituro na yung pagiging yung pagmamahal sa bayan. Sabi nga nung isang naging presidente ng Amerika na si Kennedy, ito, isipin mo kung ano ang magagawa mo sa bayan. Hindi yung kung ano magagawa ng bayan para sa iyo. So kung gano'n ang mentalidad ng bawat tao, ay madaling uunlad ang ating bansa. Iisipin mo, anong aking pwedeng magawa para ang bayang ito ay umunlad. Ay, di ba? Yung mga ayu-ayuda, ayan ay mga band-aid solution. Hindi yan, yung mga ayu-ayuda na yan ay hindi paraan para umunlad ang isang bansa. Kasi parang inaabutan mo lang sila ng isda. Oh. Pag nakain nila ng isda, ubos na, mag-aantay uli ng abot. Ay di ba mas maganda bigyan sila ng equipment para mangisda at turuan kung paano mangisda. Kaya sila hindi naaasa, hindi na nakasahod ng kamay para mabigyan ng isda. Ay di ba mga kapatid? Kung tutuusin, napakayaman talaga ng ating bansa. Kung matitino ang mga na umuupo. Sabi ni Art of Nature, yan ang kakulangan ng government sa Pinas. Tulungan ma-improve ang buhay ng mamamayan. Yeah. Ayun ang laging nating inaasam-asam, mga na mayaman ang Pilipinas sa natural resources. Ay napakaganda ng klima. Ay nakakapagtaka. Dahil sa atin umuulan, may rainy season, may dry season. Nung araw, very smooth ang yung transition ba. Alam nila yung panahon ng pagtatanim, panahon ng pag-aani, 'di ba? Ina-adjust sa panahon. Ay ngayon magtataka ka, dahil nabalita ko, ay maraming palaya na natutuyo. Maraming palaya na natutuyo. Nasaan ang irrigation? Ano nang ginagawa ng, di ba tayo may departamento para ayusin ang mga irrigation? Ano ang kanilang ginagawa? Yung mga kapatid, yun ang mga pangunahing problema natin. So, bukod diyan sa nabanggit natin, itong pinakamalaking problema na sumisira ng milyon-milyong kabataan. Hindi lang kabataan, pati katandaan, itong pulburon. Di ba mga kapatid? Sinisira yung utak ng ating mga kabataan. O pag naging addict, okay, ini dahilan kaya dumarami ang krimen. Pag nasa impluwensya na ng droga,
ay hindi na alam ang ginagawa. O yung iba'y nakakapatay, yung iba'y nangre-rape, kahit bata, kahit matanda, kahit lola nire-rape, sanggol nire-rape. Ay di ba mga kapatid? At yung mga merong yung merong mga bisyo, itong mga bisyong ito, eh, walang trabaho. O ngayon, eh sila kukuha ng pambisyo nila, ng pera, para matustusan ng itong masamang bisyong ito. Anong gagawin? Ay magtutulak. O, ay ganun ang gagawin, magtutulak na rin. Oh. Sabi ni Art of Nature, brain dead na president natin. Biyahe lang ng biyahe. Oo nga, nakakapagtaka. Eh ngayon, yung pinaghirapan ng dating presidente na ma-eradicate yung pinagbabawal na gamot na iyan, ay successful naman dahil malaki ang hindi naman nawala, kundi malaki ang nabawas. That's a significant accomplishment. At alam naman natin yan dahil pag tinanong mo yung bawat barangay, talagang nawala yung mga adik na tambay doon sa kanilang mga lugar. Ay ngayon, ay narinig ko, ay nagbalikan na yung mga nawala. Nagbalikan na naman yung mga adik at naglipa na naman ang mga droga. At nagmura na ang mga droga. Ay mura. Bakit mura? Yung law of supply and demand. Pag ang supply ay marami, mura. Ay ibig sabihin, marami. Nagkalat na ang droga sa atin. Kasi mura. Ayun ang O kailangan natin ng isa pang siguro yung mga dalawang katulad pa ni Tatay Digong na manungkulan. Pagkatapos nitong presidenteng ito, sana'y katulad ni Tatay Digong mamuno. Sana yung mga susunod ay maging katulad ni Tatay Digong ay dahil siya'y nag-set na ng standard, kaya naman palang gawin ang good governance. Ito'y susundan na lang ng mga susunod na presidente. Sa kasamaang palad, ang pumalit ay sabi nga ay nagpupulburon. Eh kung ayun, sorry mga kapatid, nawala na naman yung aking audio. Namatay na naman. Okay. Ngayon, kung ikay nasa impluwensya palagi ng pulburon, ay walang matinong wala kang matinong mga desisyon. Mahahamper ang iyong decision making. Ito base sa aking naririnig, dahil ang presidente daw ay tamad. At nakaasa lang doon sa kanyang asawa. Kaya nung naging presidente, ay nakaasa pa rin siya sa asawa. So asawa ang nagdedesisyon. Hindi siya. Hindi siya makagawa ng sarili na desisyon
kailangan ikonsulta muna sa asawa o asawa na ang mismong nagpapatakbo, ay siya'y ano na lang, ceremonial president na lang. Eh, parang gano'n na nga kasi, tuwing mag-i-speech, haharap sa mga tao, yung kanyang talumpati ay nakikita naman natin may teleprompter, binabasa lang niya. So, kung ano ang pabasa sa kanya, yun lang, basa-basa lang siya. Wala talaga siyang mga kahit adlib na nagmumula sa kanyang puso, sa kanyang sariling kaisipan, ay wala akong nakikita. Wala akong naririnig 'pag siya'y nagtatalumpati na ganoon. Ibang-iba sa ibang mga nagtatalumpati, nakita naman natin lalo na si Tatay Digong, 'pag nagtalumpati talaga kung ano yung issue, minsan binabalewala na niya yung dapat niyang basahin, kundi i-a-address niya yung talagang issue ng yung hot issue para sa bayan. Eh, gano'n din yung ibang mga ano, pulitiko 'pag nagsalita, hindi na nila kailangan yung binabasa kasi alam naman nila yung kanilang sasabihin, meron silang sariling, pag-iisip. Hindi niyo ba napupunan mga kapatid, hindi na kailangan basahin. Kasi kung ika'y isang pulitiko at meron kang mga programa na meron ka talagang, ah, yung mga goal na gusto mong mangyari, eh, yun ay nasa utak mo na, hindi mo na kailangang basahin. At, ika'y bago ka tumakbo ng isang posisyon, dapat alam mo na ang gagawin mo, kaya ika'y tatakbo kailangan masolusyunan mo ang mga problema na nakita mo. Eh, 'di ba dapat gano'n kapatid? Halimbawa, ang mahal ng kuryente, ako'y tatakbo bilang congressman o tatakbo bilang senado sa senador ay para makatulong ako na kung paano mapapamura o paano hindi natataas ang kuryente, 'di ba? Ganoon, ta's 'pag gagawa ka na ng study kung paano ano ba ang problema, ba't ba nagmamahal ang kuryente, ganyan. Ay kulang sa mga pasilidad, halimbawa, kulang sa power plant o ayun, pag-aaralan mo na tapos ay 'pag ako'y nahalal ganito ang gagawin ko para mapamura, dapat ganoon. Hindi yung kung kailan ka nakaupo dun ka palang mag-aaral. Ay di bago ma-implement yung solusyon ay matatapos na ang termino mo. Yun ang nakikita ko. Sabi ni December Born ay, "I don't want promises, I want" tama, dapat aksyon, hindi yung pag-aaralan pa namin, no, 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 no. Dapat ay in the process ganito ang ginagawa namin, dapat gano'n ang naririnig natin. Sabi ni rin December Born ay, "He needs to get out of politics and president ay walang silbi." Tama, ayan. Siguro'y ako'y magla-live ng ano, 1 hour and 30 minutes. So meron pa tayong, tayo nakaka 1 hour and 17 minutes, meron pa tayong 13 minutes. At ako'y magsa-sign off na mga kapatid, dahil ako'y minamalat na. Ayan, ano pa mga kapatid, feel free kung sino man yung 4 na milyon na naririto ay mag-comment lang kayo, magtanong, tingnan natin kung, masasagot natin, bago tayo magsara. Yan.
Yan. Ano pa? Sino ba manarito? Yeah, yun yung aking masasabi today tungkol sa mga nangyayari sa Pilipinas. Isang halimbawa ay ah, kung ano man ang mangyayari sa mga susunod na araw ay mangyari para sa ating para mapabuti ang ating mga kababayan. At sana naman ay kung ano man lang ay wala sanang mangyari sana ng mapayapa. Ay mga kapatid, na wala nang dadanak na dugo. Sabi ni Art of Nature ay mahusay ginagawa ng Duterte. Focus on saving Pilipinas. Our own country is getting destroyed. Kaaway ay mismong politicians. Tama ay sa nakikita ko mga kapatid. Di ba ang Pilipinas ay sinakop ng mga Kastila almost more than 300 years, and then naglaban nga, nagkaroon ng Spanish-American War, nanalo ang Amerikano, ang Pilipinas ay napasa kamay ng mga Amerikano, at narinig natin na talagang ang ating mga ninuno ay naapi ng mga bansang ito. Ngayon, dahil sa pagbubuwis ng buhay ng ating mga magigiting na bayani, tayo nagkaroon ng kasarinlan, ng independence. Na ngayon tayo mayroong sariling soberanya. Ang nakakalungkot ay tila daga na parang tayo sakop pa rin. Pero ang nakakasakop na sa atin ay hindi na ibang bansa, kundi ito mga buitre, ito mga gahaman sa kapangyarihan at kayamanan ng mga nakaupo sa gobyerno. Ito yung malaking sindikato, ito yung sabwatan. Ay, di ba? May kung saan kasabwat na ahensya. Oh. Alam ba yung namumuno, kasabwat ang BOC. Oh, napapalusot yung mga smuggled product. Yung BIR ay kasabwat din, ay yung mga kaibigan na gustong lumusot sa tax, napapababa yung tax. Anong kapalit noon? Ito, meron kang para sa iyo. Dahil napababa mo ang aking tax, ay ito ang para sa iyo. Ay ganun eh. At pag ikay maglalakad ng papeles, kailangan mo mga dokumento o mga permit, halimbawa sa business, ay pahirapan, kailangan maglalagay ka ng padulas para tumakbo ang papeles mo. Ay, hindi ba ganun ang nagiging kalakaran? Ay, ayaw na ayaw yung dati nating presidente na si Duterte. Kaya nagkaroon ng 8888, dial 888, 8888. Yun, nawala na naman yung aking audio. Kaya balik. Ay, di ba? Kung ikay may reklamo, ikay may nilalakad at ikay binibigyan ng hard time, hindi ginagawa ang trabaho ng taong gobyernong ito, ay pwede kang mag-dial 8888 at sabihin mo yung reklamo. Ay, di ba? Kailangan natin ng ganyang gobyerno. At saka di ba, yung problema sa airport ay yung tanimbala.
'Di ba, uuwi ka para magbakasyon sa Pilipinas, nangangamba ka, wala kang peace of mind baka ika'y mataniman ng bala. Ay saan ka nakakita, yung mga maleta ay balot na balot ng plastic, para ba't ka mo binalot ng plastic? Para hindi mahulugan ng bala. Ay 'di ba? Ngayon ang, mapaupo na sa puwesto ang ating magiting na dating Pangulong Duterte, ay isang salita lang niya, 'pag ako'y may narinig pang tanimbala na reklamo ay ipakakain ko yang bala sa inyo, yan kayong mga nariyan sa airport, oh. 'Di ba wala pang 3 araw tapos ang problema, nawala yung tanimbala. 'Di ba mga kapatid? Kailangan natin ng gano'ng leader. Kaya palakpakan natin ang ating dating presidente Duterte sa kanyang mga kontribusyon, yung pag-set ng standard na dapat sundan ng mga susunod na presidente. Diba, mga kapatid? Salamat sa mga nariyan pa, 4 na milyon na naririto. Sana'y madagdagan pa sa susunod. Ayun. Ano pa mga kapatid? Meron kayong tanong bago tayo maghiwa-hiwalay? Ito'y aking tinitesting ko lang. Ngayon 'pag may maganda, 'pag may makikinig sa'kin ay itutuloy-tuloy ko ito. Sabi ni Art of Nature ay, ang admin never get 5 anything done except for the kickbacks. Oo. Ayun ayun ang problema sa'kin kaya yung mentalidad ng pangingikbak na iyan ay mawala na sa isipan ng mga nakaupo sa gobyerno. Dapat na yung hubugin ang mga kabataan na pagiging tapat, kahalagahan na pagiging tapat at pagiging makabayan, kung ano magiging paglaki ko, paano magiging kontribusyon ko para sa bayan, ganoon. Yun ang mentalidad ngayon ayan yung pag ay nahalal na ganito, ay pagkatapos ng termino niyan mayaman na iyan. Sabi nga ni Tatay Digo, yung may congressman, bago magsimula, bago pumasok sa Congress, ay Seiko lang ang nirelo. Pagkatapos ng termino, mayroon ng Rolex. Sabi nung bago magsimula sa panunungkulan itong congressman na ito, ang sasakyan lang tama raw. Pagkatapos ng termino, Mercedes-Benz na. Anong notification on, kapatid? What do you mean notification on? Art of Nature. Ayun, ako'y nagpapasalamat muli sa mga naririto. Kayo na tiyagang nakinig sa akin. Ako'y nais ko lang makibahagi sa spread the word. Kasi nasisikil na ang kalayaan sa pananalita at pamamahayag.
Dahil yung mga tunay na nangyayari ay hindi natin nakikita o naririnig sa mainstream media. 'Di ba? Sana naman ay sa maliit na parang ito'y ako'y magkaroon ng kung ano, bahagi sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon, yung sana yung mga mahalagang komento. Hindi man sa akin magmumula ang news, ang balita, pero mahalaga siguro na mahimay-himay natin yung mga nangyayaring iyan at nakokomentuhan. Ay, 'di ba? Yan, tayo'y ano, malapit na mga kapatid. Muli ako po'y nagpapasalamat sa inyong inyong pakikinig at sana'y maulit-uli. Tingnan natin kung ano, itong susunod na live streaming natin. Ito yung magtutuloy-tuloy kung madadagdagan ng makikinig sa akin. Ayan. At ano pa ba? Ayun. Mag-iingat kayo palagi. Salamat muli. At sana'y nasa mabuti kayo kalagayan, mabuting kalusugan. Yan, mahalaga ang kalusugan mga kapatid. Bagaman kunti lang ang pera natin, kung malusog naman tayo, ay kayamanan na iyon yung ating kalusugan. Ay, di ba mga kapatid? Yan. At yun, kung saan man sulok ng digdi kayo naroon, yeah, sana'y nasa mabuti kayong lahat na kalagayan at pagpalain naman tayong lahat ng ating Diyos na may likha sa atin. Yan. Bye-bye mga kapatid. I'm signing out.